Yes. Ayan. Ayan po. Lesson, shalom evening po sa buhay ng bawat isa. And ngayon po, di ba, tayo? Second week ng August and, na po, malapit na ang Burmas. Ayan, Happy New Year. Joke. Ayun po, Happy New Year there. Blessed Christmas pala. Ayun. So, before po tayo mag-start, para tuloy po tayo. Ayan, let's pray po. Let's pray. Hallelujah, hallelujah. Maraming Diyos na pinakadakila sa lahat. Tuloy kami na nagpapasalamat, Panginoon God, for truly that this is the day that you have made and we will all rejoice and be glad in it. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa kabutihan mo at kadahalaan mo sa aming mga buhay, Panginoon God. And right now, Panginoon God, we humbly bow down, Panginoon God, before your throne, Panginoon. Patuloy kami, Lord, sama-sama, Panginoon God, na humihingi, Lord, ng kapatawaran, Lord, sa lahat ng mga pagkukulang sa mga kasalanan, Panginoon, namin nagawa, Lord God. At patuloy, Panginoon, Lord God, pinapanalangin namin, Lord God, na yung paglilinis mo, Panginoon God, sa aming mga buhay, Panginoon, Lord God. And I pray, Lord God, na dalisayan mo, Lord God, yung aming mga puso, Panginoon God. And I pray na ihanda mo rin, Panginoon, Lord God, yung mga spiritual senses namin, Lord God, as we hear your words, Panginoon, Lord God, tonight, Panginoon, Lord God. And I pray din, Panginoon, Lord God, na makuha namin, Panginoon, yung mensahe na nais mo, Panginoon, Lord God, na ibigay, Panginoon, ibaba sa buhay ng bawat isa, Lord God. And right now, Panginoon, pinapasalamatan ka na po namin, Panginoon, Lord God, sa katagumpayan, Panginoon, gagawin mo ngayong araw, Lord God. And right now, Panginoon, we welcome the Holy Spirit upon this place, Lord God. And maraming salamat, Panginoon, Lord God. And alam po, Lord God, na patuloy na may gagawin ka, Panginoon, Lord God, ngayong araw, Panginoon. Lord God, patuloy na binibigyan namin sa iyo lahat ng kapurihan at kabutihan sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. And praise po. Ayan po, for second topic po natin na ngayong month of August, ayan, yung theme po natin, diba, learning the heartbeat of God through prayer. And ngayon po, ayan po, yung pag-aaralan po natin is yung prayer that reflects God's compassion. Ayan po, yung key verse po natin next po, matatagpuan natin sa Jonah 4:2. Ayan. Yan po, basahin ko lang po. Sabi sa Jonah 4:2, he prayed to the Lord, "O Lord, is this not what I said when I was still at home? That is why I was so quick to flee to Tarshish. I know that you are a gracious God and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity." And ayan po, diba, kilala naman po natin si Jonah, diba, na propeta siya ng Panginoon, diba, sa Old Testament. And sikat si Jonah, or kilala siya, diba po, bilang, si Jonah kinain ng malaking isda. Ayan. And ayun po, next po, ano nga po ba yung compassion, diba po? Ayan po. Next po. Sabi po natin. Ayan. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Compassion is being moved with the affections of our inner being when we see the distress of others, coupled with the subsequent outer movement of action in which we seek to align the daily business of love for God and love for neighbor. Ayan po, diba, sa simpleng salita, diba po yung compassion, kapag nakikita po natin yung paghihirap paghihirap ng iba, ayan, parang move po yung natin, yung puso natin na kumilos din para tumulong, at hindi lamang dahil sa obligasyon, diba po, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos, kundi dahil sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ayan po. And di ba po yung compassion din, di ba, hindi po siya feeling lang, hindi lang feeling mo, hindi lang feeling, di ba, kundi choice siya. Kung yung love, di ba, choice po siya. Ganun din sa compassion, it's a choice. Ayan. Ayan po. Ayan po, may kwento lang po ako sabihin. Ayan, nung 1982 sa Florida daw, may maliit na batang babae na nadagalan ng isang kotse sa gitna ng kalsada. Imagine na naman. Tapos marami daw taong nakapaligid sa kanya at lahat yun nakatingin. Pero may isang matanda doon na 63-year-old, ayan, na lolo na payat na payat siya. At the same time, alam naman natin po na, di ba yung mga lolo, sila,
may mga nararamdaman na, or parang mahina na yung katawan compared sa mga may mga edad na. Pero, sabi dito, gumapang siya or sinib niya yun, yung batang babae na yun na nasa ilalim ng kotse. And, di ba, buong lakas niyang tinulak yun. And, nung tatanungin daw siya kung saan nanggaling yung lakas niya, ang sagot niya, I didn't think about me, I only thought about the child's life. Ayan, and ganoon din po, di ba, yung sa kwentong yun, makikita natin na, ayun yung isang halimbawa ng compassion na hindi naiisip yung sarili, kundi yung kaligtasan at kapakanan ng iba. And sa John 4:2, yung sa binasa natin kanina, ay malinaw na alam po ni John na si Lord, di ba? Sabi po dun sa naka-under, di ba? Siya ay gracious, compassionate, slow to anger, and abounding in love. Pero, di ba po, makita natin na kahit alam niya yun, sa isip niya, di ba? Ayaw niyang ipakita yun sa mga tao sa Nineveh or sa mga Ninevites dahil, di ba, sa personal na sama niya loob. And, ayun nga po, di ba, siguro po, di ba, hindi naman natin masabi na tayo ay perfect, pero minsan, di ba, may mga ganyang instances po tayo na alam natin yung character ng Panginoon, di ba? Pero, parang hirap po sa atin na, i-reflect, lalo na sa mga tao na sakit sa atin. And, ayun po, ngayong gabi, titingnan po natin, or pag-aaralan po natin, ang mga panalangin na, kung paano po tayo makakapag-reflect. Ayun. So, ayun po, ayun po yung kanina. And then po, sabi niyo po pala sa Psalms 145:8-9, the Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is good to all, and He has compassion for all He has made. Ayun po, next po. Ayun. May dalawang points lang po, tayong pag-aaral na compassionate, heart of God, tapos yung isa po na reflecting prayer. Ayun po, so yun po mabilis. Ayun, dito sa letter A. Ayan, God's compassion in the Old Testament. Ayan, makikita po natin na, wala pala yan. Dapat po, mali pala. So, ayun po, tawag dito, even, di ba, before Jonah po, ayan, alam ng Israel na ang Diyos o ang Panginoon, di ba, is puno ng compassion. And makikita naman po natin yan, or pag nakapakinig po tayo, di ba, pag nag-aaral po tayo, from Genesis to Malakay, makita natin na si Lord paulit-ulit siya nagbibigay ng chance sa kanyang mga tao. And, ayun po, next po. And sa Psalms 103, verse 8-14. Ayun po, sabay-sabay po tayo. Basa. The Lord is compassionate and merciful, slow to anger, He will not constantly accuse us nor remain angry for them. He does not punish us for all our sins. He does not deal harshly with us as we sin. For His unfailing love toward those who fear Him is as great as the height of the heavens above the earth. He has been over our sins as far from the heart of us. As He is protect a father to his children, tender and compassionate to those who fear Him, for He knows how weak we are and remembers. And po, makikita po natin, di ba, na, sa Israel, di ba, kahit paulit-ulit po, di ba, na, nag-rebelde or tumalikod yung, paulit-ulit na nag-rebelde at tumalikod yung mga Israelites. Pero, di ba, makikita natin na tinanggap ng Diyos sila, di ba? And, kapag nag-repent nga sila, kapag nag-repent sila, di ba, si Lord, di ba, handa silang tanggapin muli. And pakita natin na, sa Genesis to Malakay, kita natin, or mga prophets doon, di ba, si Lord nagpadala ng mga prophets para sa mga tao, di ba, para maligtas sila. And, ayan, hindi, makita mo natin na, si Lord, di ba, hindi po siya parang tao na mabilis, mag-init yung ulo, or parang mabilis mainis, di ba? Or parang mabilis mag-give up.
And makita natin sa Psalms 103 na binasa natin, di ba? Sabi, as a father has a compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. And then po, isa din po sa, sabi sa Hosea 11 verse 8 to 9. Ayan. Sabi, how can I give you up, Israel? Ayan, how can I let you go? How can I destroy you like or demolish you like save me? My heart is torn within me, and my compassion overflows. No, I will not unleash my first anger. I will not completely destroy Israel, for I am God and not a mere mortal. I am the Holy One living among you, and I will not come to destroy. And so, ayun po. And makikita po natin, di ba, na doon sa pinaka-key verse po natin na yung si Jonah, di ba po, yung sa binasa natin kanina, si Jonah, di ba po, siya, tawag dito, kilala niya yung Diyos, di ba? And at the same time, before po yun, di ba, si Jonah, ayaw niya maranasan yung compassion para sa mga tao, sa mga taga-Nineveh. And di ba makita natin na kahit sobrang alam naman natin, di ba, na yung mga tao sa Nineveh, di ba, sobrang sila, o sobrang sama nila. And kaya nga, di ba, pinadala ni Lord si Prophet Jonah para warningan sila because at kasi di ba yung yung lugar ng Nineveh, di ba, is corrupt, di ba, and basta. And di ba, makita natin na binigyan pa rin sila ni Lord ng pagkakataong magsisi. And makita natin sa key verse natin na ulit-ulit na si Jonah, kilala niya yung Panginoon, pero makikita natin na hindi lang sa compassion para sa Israel ang meron si Lord, kundi para sa mga ibang saan. And dito, ano po yung next? Ayan. Dito, next po. Ayan. Ay, sabay-sabay po natin basahin. Ayan, amen. Ay, iba po, makikita natin na si Lord hindi lang siya, ito yung ko, ito lang yung papatawarin ko dahil ito lang yung sumusunod sa akin. Kundi, di ba, lahat, si Lord, He is the God of just, di ba? Si Lord fair siya, di ba? And, hindi ito para, di ba, sa mga good people lang, ayan, kahit sino, di ba, basta mabalik loob sa Kanya, bibigyan niya ng habag at kaligtasan. Basahin ko lang po. If God showed that much compassion, di ba, sa Old Testament pa lang po, and ganun din siya sa atin ngayon. Lahat tayo, di ba, may mga Nineveh sa atin, di ba? Parang tayo, malayo din tayo sa Panginoon, and deserve natin ng judgment. Pero si Lord, binigyan niya tayo ng mercy, di ba? And ayun si Jesus. And di ba po, parang kapag may mga tao nga tayong, parang may tao na kasakit sa atin na sobra, parang maniniwala tayo po ba tayo na, parang mapapakita pa rin ba natin, or parang mapapatawad pa rin po ba natin yun? Ayun. Next po, ayan, si Jesus, the embodiment of compassion. Ay, kung sa Old Testament po, makikita natin yung compassionate heart of God ni Lord, di ba? And dito din sa New Testament, di ba, si Jesus, yung pinaka-standard, or makikita natin na nagpakita talaga ng compassion. And kung si Jonah, di ba po, parang hesitant siya na magdala ng mercy sa Nineveh. Pero si Jesus, di ba, iba siya, di ba? And makikita natin, or ito yung parang mas malinaw, di ba, na picture ng compassion ng Diyos, di ba, si Jesus. And ilang mga verses, sabi ko lang po. Di ba, makita natin na si Jesus, di ba, di ba, yung mga lepers, di ba, mga pinagaling niya. And yung crowd, di ba, pinakain niya. And, siguro po, basahin po natin ito. Jesus
Ayan. Ano po mo? Ay, sige po. Ayan muna. Di ba doon po sa binasa natin kanina, nung nakita ni Jesus yung crowds, di ba, sabi, He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. And makita natin si Jesus, di ba, namove yung puso niya doon dahil, di ba, makita natin na sila, yung mga tao doon is spiritual lost sila. Diba? Or spiritual dead. And, diba, gusto ni Lord, diba, or tinatawag po tayo ni Lord, diba, na maramdaman din kung ano yung, nararamdaman ni Lord sa kanila. Ayan. And, siguro po, ito din. Ay, same lang pala. And, ito po, sa John 11:35, diba, alam din po natin yan, Jesus wept. Ayan, diba, sino kasama nun? Peter. Ayan. Yun, si Jesus wept, diba? Isipin natin, diba, yung creator, diba, ng universe, umiyak po siya, diba, para sa kaibigan niya, diba? Kaibigan niya kasi, diba? And hindi lang siya, diba, hindi lang po siya, diba, nagpakita doon ng, kapangyarihan, kundi nagpakita po siya doon talaga ng heart, for the lost. And, sino po yung, diba, yung friend ni Jesus na si Lazarus, diba? Kasama si Mary and Martha na umiyak doon, di ba? Hindi lang si Lord, si Jesus, di ba, nagkaroon ng heart, kundi naramdaman din niya yung sakit doon. And, ayun po. Hindi ko po kasi nalagay. Pero dito, di ba, Jonah went to Nineveh, and Jesus came to earth bringing Jonah preached judgment, di ba? Si Jesus nagdala ng kaligtasan. And samantala po si Jonah, di ba? Gusto niya ng destruction. Makikita mo natin mamaya po yun. And si Jesus, di ba, nag-offer siya ng buhay. And makikita po natin sa, buong ministry ni Jesus, ayan po, di ba, kung ilang years po siya, di ba, ng buhay dito, sa gospel, di ba po, dapat po, di ba, naisin din natin, lagi po natin ipag-pray, di ba po, na, sa pakikitungo natin, sa paglilingkod, di ba, dapat compassion-driven po tayo. And, kung si Jesus, di ba, mismo is embodiment ng compassion ng Diyos, di ba, yung prayers natin ay dapat katulad niya. Di ba, laging open, di ba, na mag-pray sa ibang tao, di ba, yung kaligtasan at hindi lang sa sa mga sarili natin. Ayan. Next po. Ayan. Compassion reflect God's character. Ayan. And yung po, story ni Jonah, po siya, parang salamin sa atin, di ba, na minsan, alam natin yung character ni Lord, di ba, pero hindi natin ito na may pakita, di ba. And dito po sa 1 John 4:9, sabi dito, we love because He first loved us. Ay, totoo po, di ba, na hindi talaga natin kaya on our own, di ba, na magpakita ng compassion sa mga tao, di ba? Parang hindi po siya natural sa atin, pero yung parang natural po siguro sa atin, di ba? Pero, di ba, as a Christian po, hindi na po dapat, di ba, parang magsama ng sama ng loob, di ba? Or parang umiwas sa mga taong mahirap mahalin, di ba? Pero kapag naranasan po natin yung habang ni Lord, di ba, sa mga buhay natin, yung proud moment po, di ba, na niligtas niya tayo, di ba, sa nakilala natin siya, di ba, and kahit nung naligtas na tayo, naging pasaway tayo, di ba, si Lord, di ba, tinanggap niya pa rin tayo kahit wala sa atin makitang mabuti. And doon, mula doon, di ba po, kapag naramdaman natin, di ba, yung tunay na habag ng Panginoon sa buhay natin, doon natin, parang magkakaroon po tayo ng lakas ng magmahal din or magpatawad sa iba. And yun nga po. If God's heart beats with compassion, our prayer
should carry the same meaning. Ay. Sige po. Ay, ano po, sorry. Next. Ayan po. Before po tayo magpunta doon, di ba po, yung compassionate prayer po, di ba? Ay. Ayan. Ayan, so, basahin ko lang po, di ba? Kung si Lord, di ba, mismo po, di ba, is puno ng malasakit, ganun din tayo. Hindi lang sa gawa, di ba, kundi po sa pananalangin natin and sa pamuhay natin. And kasi ba, di ba, parang pag, po tayo, kapag, tawag dito, kasi po, di ba, pag yung mga prayer po natin, kapag it's all about I na lang, myself, or me, parang, para lang kung nagre-report po tayo kay Lord, ng listahan kay Lord. Pero, di ba, pag nananalangin po tayo, nang may compassion na, ayun po yung, may kapangyarihan na talaga na magbago ng buhay. And, ayun po, ngayon po, 5 lang po to, super bilis. Ayan, reflecting God's compassion, reflecting God's compassion in prayer means, 5 po yan. Sige po, number 1, reflecting God's compassion in prayer means living His heart. Ayan po, sa sa verse mo na binasa natin, di ba? Makita natin noon na yung pagkilala natin sa Panginoon is hindi siya enough, di ba po? Yung sa title natin, we must reflect His heart. And di ba po, paulit mo sinabi, di ba, na sa verse na yon, sabi, He knew, di ba? Alam ni Jonah na yung puso ng Diyos, pero ayaw niyang sumang-ayon dito. Ayan. Next po. Ayan po. Ayan, while knowing God's Word and understanding biblical truth is essential, mahalaga, true knowledge of God involves more than intellectual comprehension. It requires a heart encounter and a transformed inner life. Ayan. Di ba, ayun po, di ba, binasa ko po. Binasa ko, di ba, na abang, di ba, mahalaga po na, may alam po tayo sa salita ng Diyos, di ba, mahalaga po talaga yun na, mag-aral tayo, di ba po, ng Word of God, kasi ayun po yung, di ba, makakatulong sa atin para kilalanin yung Panginoon and at the same time, di ba po, lumalim. Pero, di ba, di ba, yung reality po doon sa bagay na yun, hindi siya natatapos lang sa tunay na, pagkilala natin sa Panginoon. Di ba? Hindi lang ito tungkol sa mga nalalaman po natin, kundi kung paano tayo binabago ng mga nalaman natin sa Bible. Di ba? Sana ako. Ayan, ulitin ko lang po. Ayan, di ba po, hindi lang sapat, di ba? Hindi lang po sapat na, o hindi lang natatapos sa tunay na pagkilala natin sa Panginoon. Kundi, di ba, hindi tungkol sa dami ng mga alam natin, kundi kung paano tayo pinabago ng mga kaalaman na nalaman natin, di ba, sa puso at sa buhay natin. And, di ba, sa 1 Samuel 16:7 po, dito makikita natin na si Lord, sinabi niya na, sila hindi siya tumitingin sa outward appearance, but the Lord looked at the heart. Ayan, makita natin dito na si Lord, di ba, hindi mahalaga sa kanya yung panlabas na o anong meron tayo o yung mga gawaing nakakita ng Diyos, di ba, kundi si Lord lagi po siya tumitingin sa puso natin. And parang, di ba, kung kikita natin na parang naisip po ba natin na may mga bagay tayong mga ginagawa na parang pinakikita na po siya, na kikita siya ng mga tao or parang nagagawa naman po natin siya, pero di ba po
ginagawa po ba natin to with God? Nang may puso, di ba po? And dito po, di ba, tandaan natin, and always a reminder for all of us po na si Lord, di ba, lagi siyang tumitingin sa puso natin. And kapag may mga tao nga pong, ano tawag dito, na parang, na-judge tayo, di ba? Tandaan natin na si Lord, di ba, is yung unang nakakaalam sa mga puso natin. And ayun po. And true knowledge of God is when the truth you know in your mind becomes the life you live from your home. Diba? Ito yung, ayun nga po yun, ito yung nagdudulot ng heart encounter natin is yung karanasan na binabago tayo mula sa palabas. And ayun, hanggang po, mag-reflect po yung character ni Lord sa mga buhay natin. And ayun po, parang lagi ko din po itong na rinig or parang familiar na po sa atin to na parang madali sabihin sa atin po, di ba, na Christian tayo, pero, or Christian ako, ay parang hirap sabihin po, di ba, pero, parang lagi ko din pong inaano sa isip ko na parang, parang nagre-reflect ako, ayun po, parang may mga times na nagre-reflect ako na masusukat, di ba, kung paano tayo magmahal, or parang masasabi ko na Christian ako, di ba, lalo na sa mga, parang pag natutunan na din natin magmahal, di ba, magmahal, di ba, lalo sa mga taong, hindi naman kamahal, di ba, hindi naman kamahal naman. Pero ayun po, di ba? So, ayun po, parang din po natin na, ako nga po, parang pinapractice ko din po talaga yung pusong mapagpatawad sa mga tao. Kasi po, kahit parang hindi po sila di ba humingi ng kapatawaran. Kasi po, di ba, tayo din naman, di ba, hindi natin deserve, di ba, na kapatawaran ng gagaling kay Lord. Pero binigay niya sa atin. So, ayun po, parang ang dali sabihin, parang ang dali sabihin po, di ba, na kaya mo mapatawad, ay, na parang, parang, magpatawad ng tao, pero, yung totoo, mahirap talaga. Pero, di ba, iba naman po tayo, di ba? Pero, di ba, hindi siya biglaan lagi, di ba? Hindi siya in an instant bilis tayo ng forgiveness. Pero di ba, si Lord, yung Holy Spirit, yung tutulong po sa atin sa bagay na yun. And ayun po. So, ayun nga po, di ba, sinabi ko na dapat mag-ask tayo, di ba, kay Holy Spirit lagi na how can I reflect your hearts and sa Panginoon today. And ayun po. Ayun po, tandaan natin na hindi tayo, kundi lagi yung Panginoon sa mga buhay natin. And it's not all about me, it's all about God. It's all about me, it's all about God. And nilagay ko dito. If we see this as impossible, it will be possible because the Holy Spirit of God is living inside of us. And ayun nga po, di ba, si Holy Spirit yung tutulong sa atin, di ba, mag-ready sa atin na magawa yung kalooban ng Panginoon. And ayan, you can know God. Hindi ko naman. Ayan, you can know God but still not carry His heart. Ayan, totoo po yan, di ba? And ayun po yung reality sa ngayon. And it's a reminder for all of us na maaaring kilala po natin si Lord ngayon, pero hindi po natin, di ba, yung heartbeat ng Panginoon is hindi po natin And ayun po, ang tunay na pagkilala sa Diyos ay laging epekto sa relasyon natin sa kapwa. Ayun po, kasi nga po, di ba, we must love what God love and hate. Di ba na yung kasunod? Ayan, sa sunod po, ang bilis. Ayan. 1 John 4:20, if we say we love God but hate our brothers, we are liars. Yan, lawyers. Liars. Next po. Ito. Ayan, sunod po, second na po tayo, God.
Ayan, surrendering our motives. Ayan, yung panalangin ni Jonah, or yung pagsabi niya sa Panginoon, di ba, is, pray from a place of frustration and pride. Nakikita natin yun doon. And makita po natin, di ba, yung prayer ni Jonah, siya, tawag dito, honest prayer siya. Kasi, di ba, makita natin yung prayer ni Jonah, talaga siya, tawag dito, direct talaga siya, or parang sinasabi niya talaga yung prayer niya sa Panginoon, di ba? Parang nag-rant siya. Ayan, nasa na po ba natin mag-rant? Ayan, sa Panginoon. Ayan, parang nagkwento tayo, ayan, tayo ng mga samahan loob natin, gano'n. Or parang, basta kasi, di ba, parang, okay yun, di ba, mas tayo sa Panginoon, pero, tama pala. Pero, di ba, pakita natin yun, na honest prayer yung ginawa ni Jonah, pero at the same time, it's selfish prayer siya. Ayan. Hindi po siya, prayer coming from a place of submission o yung surrender. Pero, ayun nga, galing siya sa pride and selfishness. Ayan, si Jonah, di ba, sinunod naman niya yung Panginoon, di ba? Pero, sa puso niya or inside his heart, di ba, parang makita natin doon na gusto niya pa rin mapahamak yung mga taga Nineveh. Ayan, and yung prayer ni Jonah, di ba, self-centered siya. Kasi nga po, hindi po tayo nabasa kanina. Pero, di ba, sabi niya doon, Lord, I knew you'd forgive them. Kaya, ayaw ko pumunta doon sa Tarshish. Tama po ba? Tarshish. Ayun. And makita natin na, si Jonah, di ba, sumunod siya. Pero, ayun nga, mali yung hindi tama yung puso niya. Ayan, mali yung laman panalangin ni Jonah. And makita natin sa pagkasunod po ng verse 2 niya, makita natin yung sunod na prayer ni Jonah na, sabi niya, Lord, kunin niyo na lang ang buhay ko. Diba po, parang binasa ko po to, or parang binasa ko po kasi yung chapter ng Jonah. Pero diba, makita natin na, parang yung isang propeta, di ba, parang imbis sa parang matuwa po siya sa kaligtasan ng buong bayan niya. Yan sa mga taga-Ninevites, di ba, gusto niya pa niyang mamatay. Pero ayun nga po, sabi sa James 4:3, you ask and do not receive because you ask with wrong motives. Ayan, may maling motibo. Kaya po, di ba, parang natutunan ko rin po talaga na minsan, di ba, pag nag-ask tayo sa Panginoon, tapos parang, mag-wait tayo ng answer or, doon. Tapos, hindi natin matatanggap. Possible or talagang, maaari na, yung, prayer natin is, or yung sa puso natin, di ba, wrong motive siya. And ayun po, sabi din sa, Luke 22 verse 42, di ba? Not my will, but yours will be done. Di ba? Dun nga po sa sa Gethsemane, kung saan si Jesus nag-pray, di ba? Si Jesus yung perfect example na makita natin ng compassion, pagkapakita ng compassion, di ba? Na hindi naka-center sa sarili, di ba? Kundi sa Panginoon, di ba? Your will be done. And right now po, di ba? Simulan po natin muli yung panalangin natin, hindi sa mga gusto natin, or kundi sa mga pagsabi ng Lord, di ba? Kundi, simulan natin yung pagsabi natin kay Lord na kung ano yung nais, niyang gawin sa sitwasyon na to, di ba? Sa mga pag-decision natin. And, ano po next po. Ayan po. Diba yung panalangin po dapat ay maging lugar ng pagsuko natin lagi sa Panginoon, hindi yung lugar ng pagrereklamo. Ayan, tama naman po, diba, katulad na sinabi ko na tayo kay Lord, pwede po, diba, kung mag-rant or kung ano man sabihin, maging honest tayo. Pero, diba po, after noon, diba, dapat, matutunan natin na i-surrender lahat ng yun sa Panginoon.
So, ay, hindi pala. Ayun, compassionate prayer requires surrendering selfish motives. Ayun, yung mga motives po natin. Surrender natin yan sa Panginoon. Ayan po. Next po. Ayan po. Number 3 na po agad. Ayan, number 3 po. Loving the unlovable. Tamang ba yung grammar ko? Tama naman. Ayan, mahalin yung mga taong Hindi ka ibigin. Ay, tama naman. Ayan po, di ba yung compassion ng Panginoon, siya, included po siya sa mga taong hindi natin gusto. O ayun nga, unlovable. And, ayun po, yung habang ng Panginoon, di ba, is para sa lahat. Katulad po ng sinabi ko po kanina, di ba po, na doon sa from Old Testament, di ba po, sa New Testament, kung saan si Jesus yung stand as perfect example po ng pagpapakita ng compassion. Ayan, yung ayan, ito pala. God's compassion, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Yung sa baba po. God's compassion is for everyone, even the least deserving. Ayan. Even the least deserving po. And makita po natin, di ba, kung bakit kaya, di ba, hate na hate ni Nineveh yung mga tao. Kasi nga, tama naman, di ba, kung iisipin, yung mga tao sa mga Nineveh, di ba, violent sila, mga, lugar kung saan may mga idolatry, di ba, and at the same time, kaaway po ito ng, ng Israel. And sa isip ni Jonah, di ba, na hindi deserve ng mga taga-Ninevites yung forgiveness, di ba? And dito po, di ba, ayun, makita natin na si Jonah, nakita niya itong mga taga-Nineveh as enemies, pero si Lord nakita to as souls who could repent. Ayan, di ba, makita natin na itong mga taong sa mga taga-Nineveh, di ba, ay may pag-asa sila. Di ba, may pag-asa sila. And si Lord, di ba, hindi siya sumuko para doon, di ba? And makikita natin doon na na mahal sila ng Panginoon. And ayun nga, it's for all, di ba? Even the least deserving. And makita po natin na kahit may parang naisip po tayo na parang hindi deserve or parang mga tao tayong kilala or hindi lang kilala, di ba? May mga alam tayo na from outside or mga taong sobrang dami ng nagawang kasalanan or parang sa kabrutalan or parang pag mga kay Lord, di ba? Or ganun. Makikita natin na yung reality pa, di ba po, na habang hindi pa po bumabalik si Lord, di ba? Katulad po na sinabi ko, they are so super repent, di ba? May pag-asa pa rin po. Kaya po, di ba, patuloy po tayo nag-share ng Word of God, ayan, nag-share ng Gospel, ayan, sa mga lugar natin, or even kahit saan, di ba po? Kasi po, di ba, ayun po yung command sa atin ng Panginoon, di ba, na hindi lang yung mga sarili natin, kundi yung iba din, even the least deserving. And ayun po. Sinabi nga ni Lord sa Jonah 4:11, di ba? Should I not be concerned about the great city? Di ba sinabi niya kay Jonah? Di ba parang di ba makita natin na hindi lang Israel yung mahal ng Panginoon, di ba? Mahalaga rin kay Lord, tayo, di ba, mga tao, di ba, mga kasalanan na marumi, di ba? And makita natin dito, di ba, na tinuruan tayo ni Jesus din sa Matthew 5 verse 44, di ba, sabi mo dito, love your enemies and pray for those who persecute you. And sinabi po, hindi po sinabi ni Lord na i-tolerate natin, di ba, kundi sinabi niya, love, pray. Love, pray. And at the same time, bless po. Ayan. And basahin ko lang po, when we pray with compassion, we are mirroring heaven. Ayan. Ayun po, ayan.
sa ano po, sa buhay natin or sa journey natin, di ba, sa mundong to, di ba, along the way or even in the past po, di ba, may mga tao tayong ma-encounter na mahirap mahalin, whether yung ano po, kaibigan natin, or okay lang. Pero yung mga klase natin, di ba, minsan parang ang tawag dito, nakakainis or parang may nagawa sa'yo or nag-betray sa'yo, ganun. Pero di ba, si Lord yung tutulong sa atin ng bagay na yun. And dito nga po sa illustration lang po, ayan, so di ba sa story of, yung Samaritan, sa John 4, di ba, makikita natin na, di ba, Samaritan po, summarize nyo po, di ba, and di ba sa panahon ni Jesus, di ba, malalim po yung alitan ng mga Hudyo ay yung mga Samaritan. Pero, parang po, noon, di ba, parang sinasabi na, parang hindi ka dapat kausapin yung mga taong gano'n. And at the same time, itong Samaritan woman na to, di ba, may silang nakaraan, may siya, di ba? Tawag dito, di ba po may naging asawa to, and at the same time, sa mata ng iba, parang walang pag-asa. And at the same time, di ba, pinagtabuyan siya ng mga tao. And di ba makita natin na pumunta po siya doon sa balon, di ba? Para umiwas po siya sa mga pangungot niya or chismis nga sa kanya. And makita natin kung ano yung ginawa po dyan ni Jesus, di ba? Hindi siya umiwas, hindi siya nag-condemn, di ba? Bagkus, di ba, nakita natin na si Jesus mismo, di ba, lumapit at kinausap siya. And, di ba, higit pa ron, di ba, ay binigyan ni Jesus na itong Samaritan woman ng living water, ng tubig. Pero makita natin yung living water na yun, di ba? Hindi ito yung katulad ng tubig na naubos. Sabihin ko sana po, tubig. Kundi, di ba, eternal life to. Hindi lang eternal life to. Hindi lang nagbigay siya ng pag-asa, kundi, di ba, binago din niya yung buhay ng Samaritan woman na to. And, ayun nga po, God sees potential in those we write of. And, di ba, kung minsan po, di ba, mabilis po tayo mag-label na, wala nang pag-asa yan, hindi na yan improve or, wala na sira na yan, ang dami nangyari sa yan. Pero, di ba, si Jesus, nakakita siya ng worshiper, di ba, sa isang babaeng yung tinakwil na ng lahat dahil sa kanyang karanasan, di ba? Pero totoo nga po na, di ba, itong babae na to, di ba, after niya ma-encounter si Jesus, di ba, tumakbo siya doon sa pagbabalik sa bayan, and pinahayag niya yung tingnan na ginawa ni Lord sa kanyang buhay. So, ayun po. Ay kung ngayon po may mga naisip tayo or parang tawag dito, may mga tao tayong mahirap mahalin or hindi natin gusto. Ayan, maging po natin na araw-araw natin sabihin sa Panginoon na Lord, pagpalain mo siya, ayan, and pakita mo sa kanya yung pag-ibig mo, diba, and change my heart toward them. Ay, baguhin mo yung puso ko, di ba? And di ba kung nag-pray po tayo, unang-unang po talagang nababago tayo, di ba? And parang follow na rin po na parang magkakaayos ka sa taong yun. And God's compassion reaches even those we think are too far, kahit malayo. Kaya, ayun po, next po. Wow, bilis. Ayan po. Number 4. Ano yung number 1? Living heart. Ayan. Number 2, Beth. Wow. Number 3, Ate Carla.
Love. Loving the unlovable. And pang-apat po, aligning with His will. Ayan, topic ni Ate Marika. Kinuha ko lang. Joke. Ayan, so ayun nga po. Alam, bilis. Pero ayun po, para po tayo, pray po tayo mamaya. And ayun po, pang-apat po, aligning with His will. Ayan. Yung totoo pong compassionate na pananalangin natin, di ba, is naka-align sa puso ng Panginoon or yung mission niya sa natin, sa buhay natin. Ay, hindi lang, di ba, hindi lang po para maglabas nga ng sama ng loob habang nagpe-pray tayo, katulad sa po kanina, di ba? Pero, it's meant na ma-align yung puso natin sa Panginoon. And ayun po, yung pag-pray natin, hindi lang sa paghingi ng mga gusto natin, kundi yung pagkilala natin sa mismo kalooban ng Panginoon. And yung ayun, di ba po makita natin si Jonah, di ba? Siya, kahit prophet siya, di ba? Hindi pa rin, parang hindi pa rin align yung puso, yung parang hindi pa rin safe siya sa puso ng Panginoon. Diba? And makikita din po natin na yung buhay, parang yung din po, kay Jonah, parang po siya, spiritual mature pa rin, diba po? Kasi po, nakita natin na, kahit may alam siya, diba po, parang, pero diba yung, niya, sa puso niya, diba, hindi naman nagre-reflect. So, ayun po. And prayer isn't just about asking, it's about aligning. And ayun po, makita natin na si Jonah po, di ba, gusto niya yung will ng Panginoon para sa kanya lang. Pero, and yung wrath naman, or yung sa mga tao, sa mga taga-Ninive. Pero si Jonah, gusto niya ng judgment, and si Lord gusto niya naman ng mercy. So, ayun nga po sa Romans 12:2, di ba? Ito pag-pray natin, di ba? Na sinabi dito, be transformed by the renewing of your mind so that you may discern God's will. And, ayun po. Ayan. Kapag, di ba po pag, sa buhay natin, di ba pag hindi po tayo naka-align sa puso ng Panginoon or sa will ni Lord, di ba? Magiging katulad tayo ni Jonah na, nagagalit kapag, hindi tinupad ni Lord yung, gusto natin. Or di ba po, kasi sinabi nga, di ba ni Jonah, or parang siya kay Lord na, bakit papatawarin or bakit niya bibigyan ng, ang kapatawaran yung mga tao sa mga taga Nineveh. Pero di ba, makikita natin doon na si Lord, di ba, iba yung pagtingin niya. And ayun nga po, di ba, sa paglakad natin kay Lord, di ba, or sa pagpatuloy natin na nakikilala po siya, natututo tayo mag-pray, di ba? Ayon sa will niya or sa kalooban niya, di ba? Sa kalooban niya, di ba? Yung prayer natin lagi nakasama, di ba? Not my will, but yours will be done. And matutunan natin na along the way, hindi naman biglaan po. At nung bago tayo, di ba? Hindi naman po agad na, mag-guides natin or tawag doon, matututo tayo mag-pray na Pero di ba, along the way, sa pagkilala natin sa Panginoon, natututunan natin na hindi lang siya puro emosyon, di ba? Habang tayo lumalago sa relasyon natin sa Panginoon, di ba? Hindi nasa sarili natin kagustuhan. Ayun nga po, sabi sa 1 John 5:14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He will hear us. Ayan.
Ayan, di ba po, yung emotional na pananalangin is, ano siya, natural na, lalo na kapag may mga pinagdaraanan po tayo. Pero kapag, spiritually mature prayer na po, di ba, sumusunod na tayo sa, gusto ng Panginoon. And, nagtitiwala tayo sa mga plano niya, di ba, sa, kahit na hindi natin siya naiintindihan. Ayan po, di ba, parang, di ba pag, hindi na, parang sumusunod tayo kahit hindi natin alam. Kasi di ba, may tiwala tayo sa Panginoon na hindi niya tayo iwan. Diba, ganyan. So, ayun po, di ba, na maging prayer natin na, di ba, yung aligning with His will na, Lord, align my desires with yours, even kahit mahirap. And, ayun po. Ayun po, next. Ayan, last na to. And last po. Ayun po, review po tayo number 1. 5 lang po yun. Number 1, living. Start. Pangalawa. Okay. Sige po, panggaling ko po. Living His heart, pangalawa. Ako din hindi alam. Ano yan? Ayan, tapos loving. Ay, lovable. And aligning with His will. And yung panghuli po, yung sa ayan, caring for what He cares for. Ayan, ibig sabihin niya, di ba? Ay. Ayan. Ayun, wala pala. Di ba yung, caring for what He cares for, di ba? Ibig sabihin, di ba, yung puso natin, di ba, nabibrake na siya sa mga bagay na, nabibrake yung puso ng Panginoon. And ayun po yung, God's heart breaks for the lost. And ayun po. Ayan, the Hebrew word for compassion na is deeply emotion. It refers to the mother's womb. Ayan, yung curse po na sinasabi. God's compassion is like a mother's weeping for her hurting child. And ayun po. Sa story po ni Jonah, di ba, makita po natin nga doon, di ba, na Prophet Jonah, di ba, siya, emotionally invested siya, di ba? And di ba po, after po pala nun, di ba, na si Jonah, di ba, after niyang kausapin yung Panginoon, si Lord binigyan siya ng comfort, di ba, nung lumayo siya ng halaman, di ba? And nakikita natin doon, ayun. Pinalalakan ni Lord, diba, yung mga taong sa Nineveh na did not know their right hand from their left. Ay kinakailangan. And yung Panginoon, diba, niremind niya si Jonah, and ayun tayo din, niremind tayo na yung buhay or yung mga kaluluwa ng mga tao po, diba, is mahalaga, diba? And mahalaga siya. And at the same time po, diba, hindi lang po siya katulad ng mga bagay na temporary lang, diba po, yung sinasabi nga, diba, na yung soul lang din na, diba, pag tayo po is or pag kinakaya ng Lord, or pag dumating na si Lord, diba, yung yung kaluluwa lang, yung natin, madadala din sa langit, diba, yung mga taong nasyalan natin or nagkaroon ng kaligtasan. And ayun po, ang next mo.
Ayan, sabi sa Ezekiel 11:19, and I will give them singleness of heart and put a new spirit within them. I will take away their stony, stubborn heart and give them a tender, responsible. Ayan. Ayun po, ulitin ko lang po, di ba, na yung compassionate prayer, di ba, ibig sabihin, nag-care na tayo sa mga bagay, ayun, na pinapahalaga din ni Lord, ayan. And at the same time, di ba, yung ibig sabihin na parang prayer po siya, di ba, na Lord, break my heart for what breaks yours. And di ba makita natin po, or matututunan natin dito sa buhay ni Jonah, di ba, sa verse na yun, di ba, kung kung mas concern pa rin po ba tayo sa mga maliliit na bagay na nakakapagpabuti lang sa atin, ayan, sa mga bagay na temporary lang, di ba, or sa comfort, di ba, kaysa sa kaligtasan ng iba. Ayan, kailangan, muli po, di ba, mapaalalahanan tayo, kinakailangan na ipaayos muli tayo kay Lord, diba? Ipasuri natin sa Panginoon at ipabago yung mga puso natin. And po, God wants us to take care about souls. That's why our prayer is focused on salvation, restoration, and healing. And ayun po. Ayan pala. Ayan po yung kanina. Ano po siya? Sige po, next na nga po muna. Mali pala. Basic. Next po. Sige po. Wait lang. Yung cross po. Ayan. Dito po, di ba? Ayan. Ayan. Makita mo natin, di ba? Yung illustration, di ba, ng si Jesus, nung po siya, yung napako siya sa krus, di ba po? Makita natin na ano yung naging prayer ni Jesus, di ba? Sabi, Father, forgive them. Patawarin mo sila. And even, di ba, habang nakapako yung dalawang kamay ni Jesus sa cross, di ba, makita natin na ito yung standard, or ito yung pagpapakita ng compassion in pain. And makita natin dito yun din yung puso ng Panginoon. And right now, di ba po, tanongin natin yung mga sarili natin kung ano yung mga bagay na sa Panginoon, ay yung mga bagay na ikinalulungkot ni Lord. And hayaan po natin, di ba, na si Lord yung mag-lead sa atin, sa mga tao, ayan, sa kung ano yung mga ginagawa natin, and kung saan man tayo dalhin, kung saan man tayo dalhin mga paan natin, or lugar. And para may pakita natin, di ba, na kung paano si Lord, di ba, nagbigay siya sa atin, di ba, pinakitaan tayo ng compassion, di ba, iligtas niya tayo, di ba. And ayun din, di ba, nawa po, di ba, na ayun po yung muli, di ba, maging prayer natin, or mag-reflect sa atin na, maalala natin lagi na, tayo, parang din po tayo, bunga din po tayo ng isang tao or ng taong na nagkaroon ng compassion sa atin. Ngayon, parang tawag dito, di ba po, hindi tayo makakilala din sa Panginoon kung walang taong nagpakita din ng compassion sa atin. Ayun, parang ganun po. So, ayun po, parang natutunan natin dito, di ba, na tayo din po, di ba, parang kung paano, di ba, si Lord, pinakataan niya tayo, di ba, sa pamamagitan ng buhay ng taong tumulong sa atin para makilala sa Panginoon. Ayan, gawin din po yung, naisin natin, di ba, sa mga oras na to na mapakita din yung compassion sa kanila. Kung paano si Lord, di ba, yung nagligtas sa mga buhay natin. Yun.
Through prayer, di ba, nga po, hindi siya about feeling, di ba? It's all about God's heart, sa puso ng Panginoon. And ayan po, wag din po natin, di ba, hayaan na yung mga emosyon natin, di ba, is ma-block or parang ma-hinder po yung pagsunod natin sa Panginoon. And kasi po, di ba, minsan po, di ba, parang hindi natin nararamdaman or hindi natin maramdaman na ipag-pray po yung mga tao. Pero wag po natin hintayin lang, ayan, parang i-review po natin, di ba, yung mga feelings natin na wag po tayo mag-stuck lang doon, di ba? Kundi lagi po, di ba, kapag malapit tayo kay Lord, may passion tayo sa Panginoon, di ba? And compassion din sa mga tao na kapaligid sa atin. Ayan. Ayun nga po, di ba, compassion starts in the spirit, ayan, hindi lang sa mundo. Ay, next po. Ayan, unity is found in Christ's sacrifice. Ayan, basa po nga. Sabay-sabay po. Unity is found in Christ's sacrifice, where His suffering was the act of great compassion, making salvation possible. Ayan, di ba? Ayun nga po, sa cross, di ba? Sa cross, makikita natin yung passion ng Panginoon doon. Ibig sabihin po, di ba, yung suffering na pinagdaanan ni Jesus sa cross. And hindi lang makikita po natin, ito yung nga po, katulad po na sinabi ko, ito yung standard po, di ba, ng compassion. Bakit, di ba? Dahil hindi ginawa ni Lord yung para lang sa kanyang sarili, di ba? Kundi para sa iyo at para sa atin na makasalanan. Di ba nga po sabi sa Romans 5:8, di ba? But God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, ayan, si Lord namatay na para sa atin. And ayun po next po, Jesus' model compassion. Ayun nga po. And kung titingnan natin, di ba, yung buhay ni Jesus, di ba, sa ministry niya, di ba, tinanggap niya yung mga taong, tinataboy sa lipunan, yung katulad po na sinabi ko, yung mga, may mga kaitongin, di ba, yung may mga makasalanan, even mga tax collectors, di ba, and at the same time, di ba, yung, yung pinakain niya yung 5,000 na tao. Pero di ba, makita natin na hindi lang basta pinakain ni Jesus yan, di ba? Kundi mahal din ng Panginoon sila. And at the same time, di ba po, ayun, nakipag-usap siya sa taong iba ang lahi, sa Samaritan woman. And at the same time, umiyak siya sa kanyang kaibigan, di ba? Or sa nagluluksa kay Lazarus, di ba? And makita po natin na si Jesus, di ba, ayun po yung nang makita natin yung compassion, di ba? And next po. Ayun po yung kanina. Next. Pasahin po natin. 1, 2, 3, go. Ayan po. Ay, sige po. Next na po. Ay, conclusion na po tayo. Ayan po, di ba? Makita po natin muli, di ba, na si John na, di ba, kilala niya yung Panginoon o yung compassion niya. Pero makita natin na
nabigo din siya na, maipakita, di ba, or mag-reflect sa pananalangin. And, yung story kay Jonah, di ba, hindi lang siya tungkol sa isda. Na diba, na si Jonah, tumakas siya, diba, nandun siya sa barko, tumalon siya, tapos kinain siya ng malaking isda, diba? Hindi lang po yun doon, diba? Kundi, diba, na makikita natin na si Jonah din, na dito sa, sa Hebrews na, pinag-aralan natin, diba? Si Jonah, diba, kilala niya yung Panginoon, pero, hindi nag-reflect hindi nag-reflect sa mga panalangin niya. And kung titingnan natin or makikita natin, hindi lang din to isang simple storya, di ba, ng isang prophet na nagkamali, di ba? Po. Ay makita natin na si Jonah, alam niya or kilala niya yung Panginoon, pero nag-struggle pa rin sa bagay na to. And ay nga po, sa atin, di ba? Alam natin, di ba, na si Lord din is mapagpatawad, pero minsan, mahirap tayong, mag-extend ng, kapatawaran sa iba. Alam natin na si Lord is compassionate, pero selective ba po tayo, di ba? Kung kanino lang tayo maawa. Di ba? Alam natin na si Lord ay naghahangad ng kaligtasan sa lahat. Ayan. Pero minsan, di ba, parang mas gusto natin, mawala yung mga taong nanakit sa atin kaysa maligtas siya. And di ba, alam din natin yung puso ni Lord, pero hirap tayong i-guide sa mga taong mahirap mahalin. Pero di ba, tuloy po, di ba, si Lord, di ba, tinatawag niya tayo lahat para gawin din, tinatawag tayo ni Lord, di ba, or tinatawag niya tayo, di ba, na muli i-align natin yung mga panalangin natin, di ba, with His heartbeat. Di ba po yung team nga natin, learning God's heartbeat through prayer. Learning God's heartbeat through prayer. Ayun po. Na si Lord, di ba, gusto niya muli, di ba, na tayo, di ba, natin yung puso ng Panginoon. Sa hindi lang pag-pray tayo sa mga kailangan natin, kundi, di ba, sa kalooban niya talaga. And, di ba, mag-intercede sa mga taong hindi ka mahal-mahal, di ba? Or sa mga taong nakasakit sa atin. And, i-desire natin, di ba? Hindi justice, di ba? Kundi po, yung mercy, di ba? Na, magbibig din, di ba? Sa kaligtasan nila. And, ayun po. Ayun po. Ayun nga po sabi, di ba? When our prayers reflect God's compassion, sabay-sabay po natin basahin. We receive our hearts to the prayers of such humans. We have given them lovable, and we align our desires with His. We care for the lost more than our comfort. Amen. Di ba po, ayan po, mga tanong na lang po ito. Ayan, di ba? And it's our, mag-reflect po tayo. Is my prayer, yung mga prayer life po ba natin, is a mirror of God's mercy or our own misery? Next po. Do my prayer reflects God's compassion or sarili na lang natin? Next po. Ayun, Lord, tanong natin, Lord, is my prayer life shaped by your love or my pain? And ayun po, yung tayo lang din po, di ba, yung makakasagot dyan. Diba sa mga tanong na yan. And I pray po, di ba, na muli tayong, yun nga po sa kinanta po natin na ano yan? Spirit touch your church, steer the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. Diba? I want to care for others like Jesus cares for me. And maganda din po yung opening song natin kanina na mirror of your heart. Na mag po tayo, diba? Na lagi pong makita natin, diba, na mirror natin yung puso natin sa Panginoon. Diba? And ayun po. And last na lang po, when our prayers reflect God's compassion, diba, they become instrument of His mission. So, ayun po, I pray, diba, na panalangin natin na kay Lord, diba, na bigyan na tayo ng puso na katulad sa Kanya. And
i-break niya yung mga puso natin kung sa mga bagay, di ba, na nag-break niya siya. And maalayin tayo sa kalooban niya. And turuan niya tayo muli, di ba, na magmahal. And po, tagay-bidag ka na. Pray. Ay, sorry po. Pray po. Pray.